Recommendation ng DILG-CIDG papunta ng DOJ ang kasong hazing. So mga lods, dinidiin ko yung salitang recommendation dahil may mga content creator na nagkakaroon kagad ng violent reaction about sa kasong hazing. May mga nagbe-message pa sa atin. Sinasabi, Kuya, ba't sabi nung kapatid kong abogado, hindi naman daw hazing dapat yung ikaso? Kuya, eto, tinan mo tong link na to. Nagpapaliwanag, abogado na. Sabi niya, hindi naman daw sa hazing bumabagsak yung kaso, ganito, ganyan. So mga lods, lahat na naiintindihan natin yan. And gusto kong malaman nyo, mas maiintindihan nyo yan pagka naiintindihan nyo kung paano gumagana yung criminal justice system. Pero bago yung mga lods, gusto ko rin ipaalala sa inyo, yung nakaraang video ko about sa hazing, I'm just explaining kung bakit umabot sa point na ang recommendation ng DILG-CIDG is hazing. So ang ginawa nila, pinaliwanag nila yung expanded meaning ng hazing. Pagkatapos, yung mga ebidensya na kalap nila, nilapat nila sa mga elemento nun. That's the reason why the recommendation is hazing. Ngayon mga los, ibabalik ko doon sa may sinasabi kong mas maganda kung nauunawaan nyo yung criminal justice system. Kasi may trabaho yan bawat isa. Merong 5 pillars ng criminal justice system. Enforcement, which is dito rin nag-iimbestiga, usually under ng DILG yan. Ipapasa niya yan after no sa DOJ, sa prosecutor, piskal, okay? Pagkatapos mapupunta ng korte, dito nag-hearing. Pag napatunayan, ikukulong sa correction. Pagkatapos pag nakalaya, babalik ng community. So, nasang stage tayo ngayon? Nasa investigation, papunta pa lang sa may DOJ Piskalya. Okay? Nandun pa lang tayo. So, ngayon mga los, ito, mas lalaliman natin yung understanding ngayon sa criminal justice system. Sa enforcement, sa unang-unang pillar, ano ba ang trabaho nito? Kasama ron is yung mag-imbestiga. Ngayon, ano ang pinaka-expertise ng investigador? To collect evidence na pwedeng gamitin para malaman kung anong klaseng kaso, kung sino ba yung kakasuhan. Di ba? At siyempre, malalaman na rin doon kung gaano kabigat yung pwedeng ikaso na i-determine later on ng korte. Okay? So, ito, mahalaga tong pagkuha ng ebidensya. So, ang ginagawa ng mga investigador na yan, yung pinakamabigat na ebidensya sa pinakamabigat na kasong possible, ito try nilang kolektahin. Kaya usually, ang recommendation nila is yung pinakamabigat na pwedeng may kaso. Recommendation. So, ibig sabihin, hindi final. So, kung naiintindihan nyo to, hindi kagad kayo magkakaroon ng violent reaction. Ginagawa lang nila ng tama yung trabaho nila. So, ito mahalagang tanong. What is their expertise again? To collect evidence. Expertise ba nila to determine kung ano talaga yung tunay na kaso? Hindi. Kasi merong ibang tao naman na may expertise nun. That's the reason why they are just recommending papunta doon sa may prosecutor. Maliban na mag-announce sila ng ganun? Hindi. Kasi trabaho nila yun eh. And eventually, malalaman din naman ng mga tao kung ano ba yung nire-recommend nila ayon sa investigasyon nila. And then si prosecutor, sige, recommendation mo, hazing. O nasan yung mga ebidensya? Sino yung mga taong kakasuhan? Tara, magkaroon tayong preliminary investigation. Yun na yung gagawin ng prosecutor. I-determine niya kung meron bang probable cause. At yung mga ebidensyang binigay mo ba is talagang makakapagpatunay pag dinala natin sa korte to. Dahil kung hindi, ang pwedeng gawin ng prosecutor, ibalik sa inyo yan for further investigation yan. Ngayon, nung nakita niyang kulang, siya ba nag-imbestiga? Hindi. Bakit? Kasi ang expertise ni prosecutor is i-determine kung anong kaso talaga at kung talagang tama ba yung kaso at kung tama ba yung mga kakasuhan. Pero yung investigasyon, hindi siya may expertise talaga nun. To collect evidence, hindi talaga siya ang may expertise nun. Kaya ibabalik niya sa tamang taong may trabaho nun. Which is, kunwari, sa investigador ulit. Pero kung minsan, sapat na yung ebidensya pero hindi doon sa nire-recommend nilang kaso. Bumabagsak sa may ibang kaso at ang gagawin ng prosecutor doon, hindi yan ang tamang kasong ipa-file natin. Ito yung tamang kasong ipa-file natin. Very crucial din kasi yung mga laws. Kasi baka mamaya, ibang kaso yung ma-file. Pagkatapos, hindi mapatunayan dahil hindi naman talaga yun yung tinuturo ng ebidensya, maring ma-dismiss yung kaso. Kaya mga laws, huwag kayong magpakalat ng fake news. Huwag kayong nagpapaniwala din sa fake news. Ang mangyayari kasi dyan, magkakaroon ng public expectation na akala nila ito yung talagang tamang nangyari. Pero hindi naman yun yung tinuturo ng ebidensya. Ngayon, pagka nangyari yung tamang hustisya, magkakaroon ng frustration ng public na akala nila mali yung hustisyang binigay. Pero actually, yun naman yung tama. Pag nauunawaan mo na kung ano ang trabaho ng bawat pillars of the criminal justice system, and then, nalalaman mo na kung ano yung expertise nila, magigets mo bakit ang ginagamit na word is recommendation. And you will not react violently. Maybe what you can just do, kagaya ng ginagawa ng mga ibang abogado, nagpapaliwanag sila sa mga post na sa tingin nila, hindi siya magiging hazing. So, they are just doing the job of the piskal na. Kasi ang mga abogado naman ang napupunta sa piskalya. Hindi naman sila napupunta sa enforcement. Naiintindihan yun? They have different job description. They have different expertise. That's the reason why ang take ng mga abogado ganito. And we have to respect that. Ayun nga lang, merong abogadong naatasan.
para mag-determine talaga. Sila yung nasa piskalya, nasa prosecutor. At ngayon, may recommendation na ang DILG sa DOJ. Ang tanong, yung recommendation ba na yun, yung magiging pasya ng prosecutor? Okay? So, hintayin natin at unti-unti rin tayong matuto. Alam nyo, totoo lang pag may alam talaga, may laban.